Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sunday po. So, kumusta naman po kayo sa mga oras na ito? So, muli po ay ating tatalakayin yung ating series na may tema na focusing on the spiritual growth, community, and the power of God promise. So, mahalaga po yung paglago spiritually. So, kaya po nasa huling episode po tayo sa aking tatalakayin sa mga oras na ito. At tunay nga na mahalaga po yung paglagong spiritual. So itinalakay po natin nung una yung dalawang mananampalataya, dalawang believers, the two believers in Hebreo, na pinapakita po doon yung infants believers and mature believers. So, pag tinignan po natin yung infants ay gatas ang kinakain, but the mature believers ay solid food. So, ito po ay pumapatungkol sa ating pananampalataya na dapat hindi tayo manatili sa mababaw na katuruan sapagkat nagiging traditional lamang yung ating paglilingkod. But now, dapat naunawaan natin sa malalim na kaunawaan ang kanyang mga salita. So, yung panghuling episode ay the word of testimony. What is this? So, in John chapter 8, verse 17 to 18, ito po ang nasusulat. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ang tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin. So, ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung nagpapatotoo na siya po ay sinugo mula sa Ama, no? Sa pamamagitan ng kanyang mga salitang ito. So, mahalaga po yung testimony, the word of testimony, mahalaga po. At dapat ito po yung ating buhay na nilalakaran. The word is testimony, it's life for our Lord. So, kaya po dapat pinahahayag natin ang salita na nagmumula sa Diyos at sa pamamagitan ng ating presensya ay maipahayag ang kanyang mga salita sa kaparaanan po na mababaw or highlight para maunawaan ng maraming tao. But nga po ang sinabi ng ating Panginoon na hindi po siya pinanawalaan nung first coming. Sinabi po niya sa mga Hudyo o mga Israelites na nasusulat sa inyong kautusan ang patungkol sa akin na ako'y susuguin na mula sa Ama. So, sinabi niya pinatotoo at ganun din po ang Ama ay nagpatotoo patungkol sa Kanya. So, kaya malinaw na ang dala ng ating Panginoon ay ang salita ng Diyos, ang katuparan ng Old Testament nung siya po ay dumating nung first coming. So, malinaw po na sa pamamagitan na yon ay nai-enlight ang kanyang mga salita at naipapahayag sa kaparaanan po ng kanyang mga sinugo o kanyang pinili o ginagamit. In a place ay may ginagamit ang Diyos sa ating panahon as a place sa pamamagitan ng inilingkod at sa iba pa pong mga pinili niya. So, kaya yung sabi po sa Revelation, titingnan po natin sa Revelation, pagkatapos nito, may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na ibinigay
na binigyan ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa at ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng Diyos. So, take note po, ang mga lingkod ng Diyos. At narinig ko ang bilang ng natatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. So, 12 kada isang lipi. So, kaya po ang total ay 144,000. So, yan po yung 12 tribes. 12 sa kada lipi at ang kabuuan ay 144,000. But ito po ay naganap na po sa ating panahon because this is the copy shadow. So sa ating panahon, ito po ay nagaganap sa ating panahon. Ano po ba yung tinatatak? Walang iba po kundi ang salita ng Diyos. So nakalagay po dito na hinihipan ng 4 na anghel. Ito po ay naka-prophecy patungkol po ito sa huling panahon. So, ito po yung pagpaparusa. Subalit ano po ang sabi ng inutusan pa na anghel ng Diyos? Huwag muna ninyong gawin para pinsalain ang lupa, ang dagat at ang mga punong kahoy. So, hanggat hindi po natatatakan yung mga hinirang. So, kaya po, ano po yung we have a chance to given by God, no? So nagbigay po siya ng chance. Ito po yung pumapatungkol sa ating panahon. So ibig sabihin ay binibigyan tayo ng chance. Yung pagtatak po, ito po ay ang salita ng Diyos na tinutukoy. Yung pipinsalain po nila, nakalagay po doon yung dagat. Yung dagat po ay pumapatungkol sa world. At yung puno ay pumapatungkol po sa mga tao. So yun po yun. So kaya po pinigil muna hanggat hindi pa natatakan ang mga tao. Ibig sabihin, malagyan ng salita, matatakan sa pamamagitan ng salita, sealed with a word of God. Yung po yun, yung pangtatak. So kaya po, ibig sabihin sa ating panahon, binibigyan po tayo ng chance ng marami. Lalo na po sa hindi po nakakakilala sa ating Panginoon. Upang masilyuhan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So kaya po nawa po ay naging malinaw ang topic na ito sa huling episode ng ating tinatalakay sapagkat napakahalaga po nito. So nawa po mayroon po tayo talaga kayong naunawaan at nawa po ay mag-sink in po ito sa inyong mga puso. So good evening po sa ating lahat. Nawa po ay pagpalain kayo sa pamamagitan ng mga salitang ito at siyang mapaglinis sa ating mga kasalanan.